Sa bawat flight, nasa kamay ng piloto at ng kanyang crew ang kaligtasan ng mga pasahero. Kaya naman may mga mahigpit na patakarang ipinatutupad tuwing take-off at landing. Alamin kung ano ang mga yan sa report ni Bam Alegre live mula sa NAIA. Bam? Jessica, sa panahon ngayon, sopistikado na ang teknolohiya maging sa mga eroplano. At sabi nga ng ilan, yung eroplano na nagpapatakbo sa piloto. Pero maraming buhay ang nakasalalay sa isang piloto kaya hindi basta-basta yung husay at konsentrasyon na hinihingi sa kanila sa bawat paglipad at paglapag. Narito ang ulat. Hindi madali ang magpalipad ng eroplano. Matapos ang pagsadsad sa runway ng eroplano ng Cebu Pacific sa Davao City International Airport, inalam natin sa isang pilotong batikan ng 38 taon kung ano nga ba ang tamang panuntunan sa pagpapalapag ng isang eroplano. Each airport has different altitude, but usually you start descending if your flight level was, let's say, 38,000. We are approximately around 50 miles away from the airport. You start descending already the aircraft at 500 or 700 feet per minute. When you take off, that is easy for the pilot but hard for the airplane because it's all power. But when you land, it's hard for the pilot but easy for the airplane. Sabi pa ni Captain Gaviola, higit na mahirap ang landing ng eroplano kapag umuulan, malabo kasi ang ilaw at madulas ang runway. Now, in the case of Cebu Pacific, according to the report that it was raining so hard. So you must understand that even though you have seen already the runway for landing, if the sudden downpour of the rain comes, you can even hardly see the runway light. Payo naman niya sa mga pasahero, wag daw ipagwalang bahala ang mga paalala tuwing lilipad at lalapag ang eroplano. Isuot ang seatbelt at idiretso ang upuan para matiyak ang kaligtasan. Kapag nasa himpapawid na, buksan ang mga bintana para malaman ang nangyayari sa eroplano. Hindi raw biro maging piloto dahil isang munting pagkakamali lang, maraming buhay ang mailalagay sa bingit ng kamatayan. Kaya ang mga piloto raw, hindi maaaring lumipad ng mahigit sa 100 oras sa isang buwan. Dapat din silang sumailalim sa simulator training kada 6 na buwan, bagay na karaniwang ginagawa ng mga nag-aaral magpalipad ng eroplano. Flight training for a minimum of 40 hours. Then after securing the private pilot license, we need to perform again or conduct ground schooling in preparation for commercial pilot license. Then after that, a student should fly again 110 hours for a total of 150 hours. Jessica, diniscuss nga sa atin ni Captain Gaviola yung usapin ng weather kapag umuulan sa runway at bagamat meron silang instrumentong tumutulong sa kanila para itansya yung distance ng plane sa runway, yung distance measuring equipment, mahirap daw talaga itong i-estimate, mahirap tignan lalo kung zero visibility. At may payo rin si Captain sa mga pasahero, lalo na pag take off at landing, yung ilan sumasakit yung tenga. Ang gawin daw ay lumunok at ibukas ang bibig at huminga sa pamamagitan nito. Jessica? Okay, ang pagkakaalam ko, Bam, no, yung phrase o yung sinasabi nilang pilot error, napaka-broad daw na definition yan eh. Parang ang daming pwedeng pumasok dyan sa definition na yan. Kaya tama rin yung sinabi kanina nung na-interview nung isa sa ating mga kasama, no, na eksperto sa mga eroplano. Hanggat hindi natin alam talaga kung ano ang resulta ng investigasyon, mahirap sabihin, mahirap manisi at mahirap puntiryahin kung sino man dito sa nangyaring pagsadsad ng eroplano. Maraming external factors kasi talaga, Jessica, lalo na sa yung hardest part nga, yung pag-landing ng plane dahil andyan yung titignan mo yung weather, yung condition ng layo at lamang minsan meron pang maraming kahati sa runway, yung tinatawag nga nilang yung nangyari kay Mark, yung airport congestion. Sa panahon yun, pag oras mo na lumapag tapos may nakaharang pang iba, kailangan mo munang umikot sa paliparan. Madalas natin nararanasan yan eh. Diba? Kailangan... Bago maka-take off yung eroplano natin at bago maka-landing sa NAIA, umiikot-ikot muna ng ilang beses yan sa eroplano dahil, sa ere, I'm sorry. Kasi nga, hindi makaland agad dahil may traffic din daw sa pag-landing at pag-take off ng mga eroplano. Baga hiramin natin isang popular line yan, no? Pasyal-pasyal muna yung eroplano habang walang time dun sa runway. Dahil habang umiikot sila, challenge din sa piloto yan dahil kailangan nila mag-maintain ng at least 1,000 meters above sea level.
habang nandun sila sa vicinity ng airport at kailangan pa nila ulit paikot-ikot, aksaya sa gasolina at kailangan sana maganda kung matugunan din itong problema to. Jessica? Okay, maraming salamat, Bam Alegre.